Higit 300 billion pesos na ang nakaltas sa proposed 2026 budget ng DPWH matapos pumutok ang flood control scandal. Malaking pondo naman ang makukuha ng education sector sa susunod na taon. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Mula sa 881 billion pesos, bumaba sa 624 billion matapos alisin ang budget para sa flood control projects. At sa pagbusisi pa ng Senate Finance Committee, natapyasan pa ng karagdagang halos 56 billion pesos ang panukalang budget ng DPWH sa susunod na taon. Kaya sa bersyon ng Senado, magiging 568.56 billion pesos na lang ito. During the hearings, we discovered several red flags, such as roads with no station IDs, duplicate projects, projects in multiple phases, and reappearing projects from previous year's budget. Ang higit 568 billion pesos na panukalang budget ng DPWH ay siyang pinakamababang budget ng kagawaran simula noong 2019. The national budget is more than a purse. It is the single most important reflection of the nation's priorities. And these priorities must always embody the aspirations of our people. Tinawag ni Gatchalian na education budget ang higit 6.7 trillion pesos na panukalang budget ng gobyerno sa susunod na taon. Pinakamalaking bahagdan kasi nito o nasa 20% ay nakalaan sa edukasyon. Sa 1.38 trillion pesos na budget sa edukasyon, halos 1 bilyon ang mapupunta sa DepEd na siyang pinakamalaki sa kasaysayan ng ahensya. Kabilang sa pinaglaanan ng pondo na 68 billion pesos ang pagtugon sa classroom backlog na umabot na sa 147,000 sa buong bansa. Kabilang na rito ang higit 5,000 classroom na nasira ng mga nagdaang kalamidad. Tinaasan din ang budget para sa school-based feeding program para sa kinder at grade 1 na i-cover na ang 200 school days sa susunod na taon. 140 billion pesos naman sa mga state colleges and universities. Ang CHED ay may 48.2 billion habang ang TESDA ay pinaglaanan ng 25.3 billion pesos na budget sa susunod na taon. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante!